Dati ko na nga palang na-content ang pangunguhan ng tambilok at nagtry nga kaming magkilaw ni Unichan at base nga sa itsura namin dyan ay talaga namang nagustuhan namin ang lasa ay ano. Pero may nakapagsabi nga sa amin na masarap nga daw yan kapag lulutuin. Kaya naman iatistingan nga namin kung masarap nga ba talaga. Tamis. So yun na nga guys, for today's video ay tama ng kakagala at mabalik na ulit tayo din sa Lalauhan. Halos isang linggo nga rin pala kami sa Pangasinan kaya hindi ako makapag-upload ng mga vlog. At kahit walang nagtatanong, share ko lang. Pero aring ang video na ito ay matagal na. Nag-ipon talaga ako ng maraming video para kapag ako'y gagala, makakapag-upload pa rin ako. Para pati hindi kayo nagagalit. Pero kapag nga ako'y nasa galaan, maikling video lang nga kaya kong i-upload. Hindi ko kasi kayang mag-voice over ng 1 oras lang o 2. Kaya hindi ko kayang makapag-upload ng vlog kapag ako'y nasa galaan. Pag-voice over ang pinakamahirap na parte ng pagbablog para sa akin. Nakakainggit yung ibang mga vlogger, ang gagaling nila. Kaya nila magsalita ng diretsuhan habang nagbibideo. Kung ganun lang din sana ako kagaling mag-vlog na kung umay talaga kayo sa akin, araw-araw ako mag-upload ng vlog. Nga pala mabalik tayo at napapalayo na naman ang istorya. Dumayo nga pala kami din ni kila tita at dito daw maraming tambilok. At nga pala sa mga dinaanan namin pala isdaan o wala kaming kinuha ha kahit talimaras. Baka maichika na naman tayo sa iba. Charis. O kalmahan nyo lang guys, biro lang yun. At nga pala mga katabo, di share ko lang sa inyo. Yung mga nakakasama ko nga pala sa vlog tulad nga nito mga pinsan ko, binabayaran ko po sila. Kahit yung taga-video ko na si Unichan, binabayaran ko yan. Kapag ako nagaya sa kanila na samahan nila ako sa pagbablog, binabayaran ko talaga sila. Pero kapag sila yung kusang sumama at gusto lang nila mapasama sa vlog, ayun, hindi ko sila binabayaran kasi kusa naman silang sumama. Pero kapag malaki yung kinita ko sa video, nililibre ko sila. Masyado lang kasing judgmental ang mga tao na ang tingin nila sa akin ay napakadamot ko at hindi ako nag-share ng blessing. Hindi ko kasi content ang pag-aabot ng pera sa mga tao, kaya hindi ko na kailangan pang i-content yun kung magbibigay ako sa iba. So habang wala pa naman tayo dun sa area na papanguhaan namin ng tambilok, bibigyan ko muna kayo ng ideya kung magkano bang kinikita namin kapag naka 1 million views kami. Kadalasan sa 1 million views, 1k lang yan, 1, 2, 1, 1, mga ganun. So bali sabihin ko na rin sa inyo kung magkano yung binibigay ko sa mga nakakasama kong yan. Sa taga-video ko 500 kapag si Unichan ang mag-video sa akin kasi nga syempre naabala ko rin siya sa paggawa niya ng mga content niya at saka syempre kapatid ko kasi yan. O diba kung sa iba sasabihin wag na bayaran kasi kapatid mo naman. Dapat nga nagtutulungan kayo. Ganun kasi ako kabait na ate. Ay wow, nagbuhat na sariling bangko. Tapos dun sa dalawa 300 or 400. Minsan 200 kapag maliit lang talaga yung kinita ko sa video. O diba magkano lang din na natitira sa akin kapag naka million views kami. Kahit papaano binabawi ko na lang sa reels. Pero alam nyo, ang mga kinikita ko lang sa reels, karamihan $2, $3, mga ganun lang. Yung isang reels ko na nag-views na 600k, kumita lang na $8. Sa YouTube okay sana kaso mababa ang views ko dun. Lumalaki lang naman ang kinikita ko kasi matyaga akong gumawa ng content. Pero yun na nga, mabalik tayo at napakalayo na ng istorya. May napakan nga pala ko ditong tapalang. Kanina pa nga pala kaming uli ng uli, wala pa man lang kami makitang tambilok. At si Negro nga pala nagabinuang na naman. At may mga naririnig na naman siya na hindi namin naririnig. Ano yun? Tumutunog na yun. Aray, mabuhos! Kanina pa raw may nasunod sa amin ay so sabi ko nga sa kanya videohan na lang at baka gusto lamang mapasama sa vlog noon. Sabi ko nga kasamahan lang din namin yun at nagtataga. Pero sabi nga niya hindi daw yung tunog ng tagaan naririnig niya. May tinatago kasi si Negrong kakayahan. Kakayahan na marinig ang mga bagay na hindi dapat niyang marinig at mga bagay na hindi dapat niyang makita. Di ako ganata ang tawag dun. Wala nga pala kami makitang tambilok sa mga puno ng tangal-tangalan. Kaya may naisipan nga namin na manguha ay dito sa mga puno ng bakawan. Dito kasi talaga madalas may tambilok. Nga pala baka magalit na naman yung iba dyan at gawa ng kami naputol ng bakawan. Kalmahan nyo lang po kasi itong mga kinukuhaan namin ng tambilok ay mga tuyong bakawan. Nga pala ang tambilok ay hindi pare-pareho ang lasa. Merong lasa na makarhat o yung makahat o yung bagang masakit sa lalamunan. Tapos merong lasang parang putik. Pero yun daw ay hindi putik. Yun daw ay kahoy na kinain ng tambilok. Yan daw yun yung maitim na yan. At yung mga nakikita ko nga kumakain ng ganito, hindi nila tinatanggal yung itim na yan. Yan daw ay taba. Ay di ako naman si gaya-gaya at kumain din ako ng ganyan. Ay nako, lasang putik talaga. Pero yung kulay puti, parang talaba ang lasa. Pero dun sa parang putik na sinasabi nilang malinamnam daw, hindi ko malasahan yung sinasabi nilang lasang malinamnam. Nasaan? Parang puro putik ang nalalasahan ko. Pero yun na nga, depende talaga siguro sa panlasa ng tao. At magkakaiba naman pati ang ating panlasa. Nga pala yung isa naming kasama, hindi namin alam kung saan na nagpunta. Naligaw na ata. Kanina pa namin inakatawag ay hindi nasagot. Baka napadpad na yun sa beringan. Sa mga ganun nga palang lalauhan ay medyo nakakapanlaw din. Lalo na kapag ikaw ay mag-isa laang. At gawa ng meron sa mga ganitong nambabalo o yung nanliligaw baga. Nalala ko dati ng mga bata pa kami nangunguha kami ng mga plastik sa ganitong lalauhan. Binebenta baga namin. Wala lang, naalala ko lang. Hindi naalala ko kinakausap ko yung kapatid ko pero hindi siya nagsasalita. Nakamulog laang. Tapos pagka-uwi ko nalaman kong hindi pala siya yun. O ay sino yun? Buti nang malaman ko ako'y nakauwi na. Ay kung hindi pa, naku, awan ko na lang kung saan ako apulutin. Tatakbo hanggat may lupa at lalangoy hanggat may tubig. Tapos ayan nga at napasulyap ako sa likuran ko at sabi nga ni Negro, kanina pa nga may nasunod sa atin. Hindi nyo baga nakikita, hindi nyo napapansin. Maya ay asang pigahin ko aring si Negro ay. Hindi mo maintindihan kung nananakot baga o ano. Hindi na lang baga ituro ko nasaan para mabidyohan. Ako pa talaga ang tinakot ay mukha akong pera. Views yun kapag nakita sa camera. Paldo. So yun na nga, mabalik tayo. Kanina pa nga pala kami nangunguha ay akaunti pa lang yung mga nakukuha namin tambilok.
So yun na nga, bago pa ako tuluyang masiraan ng ulo din sa lalauhan ay pauwi na nga pala kami. Okay na yung mga nakuha namin tambilok kahit kaunti. At testingan lang naman namin kung masarap baga talaga itong lutuin. Pero yun na nga, bago tayo magpatuloy ay shoutout muna kay Rogin Arancilio, Dennis and Jepoy from Jeddah, Dave Mark de Torres, Erwin Lucero, Carlo Cabreros, Robilin Comia, Arven Maranan, Ricky Tobera, Princess Perez, at kay Ray Dumangas. So bali ito nga pala mga nakuha namin tambilok ay nililinis ko na at tinatanggal ko nga pala yung maiitim. Yun kasi yung lasang putik, pero sinasabi nga ng iba yun daw ay taba. Para magkaiba naman ang lasa ng taba at putik. Nga pala hindi ako maarti ha, medyo lang. Baka kasi sabihin ng iba dyan, arting-arte mo naman, hindi ka naman inapilit na kumain yan. Sinasabi ko lang po kung ano yung panlasa ko dito. May mga nagtatanong kasi sa akin kung ano daw ba ang lasa niyan, kung masarap daw ba yan. Para baga nakulangan pa sila sa reaction ko nung una kami nagkilaw nito. Oo. At pinakita mo muna pala, ano? Tanga. Sarap. Anong lasa? Lasang kahoy. Manamis-namis. Yeah. Hambog. So ayun, ganun daw ang lasa kapag kinilaw. Manamis-namis na lasang kahoy. Nga pala, luto na ginawa namin dito ay sinabawan laang tapos nilagyan ng kalamansi. Yan daw ang masarap na luto dyan. At ayun, lasahan na natin. Sa paghihitsura ko palang mukhang hindi ako nasiyahan. Matabang kasi kukunti pala yung nailagay kong asin. Tapos ayan nga, pinatikim ko na rin itong mga pinsan ko. Alasa. Sarap yan. Para sa sidin, ano? Yummy. Masarap mo, pangit lang yung isang Sarap na yung sabaw. Yung sabaw lang, masarap. Pangkimi sa kanin. Tapon mo na yung laman. Ayun, nagustuhan lang namin ay sabaw. Doon sa laman may parte na lasang malinamnam, parang sisi o yung talaba. Pero meron ding lasang lupa. Pero yung sabaw niya masarap, para din siyang sinabawang talaba. Dahil nga pala sabaw lang yung nagustuhan ng mga kasama ko, kaya naman inanguha nga sila nitong sisi. At nag-iihaw na laang sila. Pero parang hindi man ari inihaw at inuling na. Kain po tayo mga katabodi. Yummy! Yummy.